praise the name of Jesus. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings, and praise forever to the King of kings. Oh, we praise your name, Lord. You're worthy to be praised, to be honored, to be adored. Hallelujah. We praise your name, Jesus. You're worthy, oh God. Oh, give your praises to the Lord. Hallelujah. We praise your name.
Amen. Jesus. Sige po, bigyan natin sa Lord yung Amen. deserve niyang palakpak. Hallelujah! Amen. Oh yes, Lord, you Hallelujah. deserve, Lord God, all the glory Amen. and Yes, all the Lord. highest praises. Hallelujah. And let all the people of God says, Amen! Amen. Amen. Yes, Lord. At minsan pa, isang uri ng pagsamba. Sige po, tayo muna yung makakaupo. At tayo po yung magbibigay sa gawain ng Panginoon. Para lalo tayong i-bless ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ating pong tinatawagan ng ating mga kapatid, ng ating mga diakonesa para sa ating pagkakaloob. Tayo po yung magbibigay sa Panginoon ng may masayang puso. Amen? Thank you, Jesus. Nagagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba, nagpupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama ihayag, sama-sama itatanghal ang awit ng pasasalamat, ihandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabaw, pag-ibig mo nadarama. Ang awit ng pasasalamat, ihandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabaw, pag-ibig mo nadarama. Ang awit ng pasasalamat, ihandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabaw, pag-ibig mo nadarama. May isa pa. Ang awit ng pasasalamat, ihandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na gumabaw, pag-ibig mo nadarama. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. So, Lord, maraming salamat, O God, sa oras na to, O God, na muli naririto kami, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga salapi, Panginoon, na binigay namin sa iyo, O God. Lord, dalangin po namin na ito ay gagamitin, Panginoon, para sa iyong ikalalaganap na iyong salita, O God. And Lord God, bless each and every one of us, Panginoon, yung mga nagbigay, O God. And Lord, yung may mga desire na magbigay, Panginoon, Lord, balutan mo po sila, Panginoon, ng iyong blessings, O God, because you're the God that provides, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa trabaho, O God, sa lahat, Panginoon, ng aming mga business, O God. Lord, pinagpala mo na, Panginoon. And Lord God, ang mga salaping ito, Panginoon, na igagamitin para lamang sa kilalaganap ng iyong salita, Panginoon. Lord, balutin mo po kami, Panginoon, ng iyong grace, O God, ng iyong glory, Panginoon. And Lord, we know that you are the God that provides, O God. You are our Jehovah Jireh, O God. Thank you, Lord, for sustaining our needs, O God, even our wants, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, ibabalik mo po ito sa amin ng pikpik, siksik, liglig, at naghuumapaw, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, at dahil lamang namin binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, tanging sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Tayo po'y mag-announce saglit. Nagpapatuloy ang gawain ng kalalakihan. Sige po, tayo makakaupo. Every 4 p.m. po, every Sunday, yung mga tatay dyan na wala namang masyadong pagkakabalaan pag Sunday, pwede po kayong mag-join sa fellowship ng mga katatayan, mga MOJ. At syempre, ang EMM, every Monday, 5 p.m. po, at open po ang lahat. Invite po namin kayo na umattend. At syempre, ang ating Tuesday and Friday po ang Bible study natin. Amen. Tayo po ngayon makakakita ng ating mga tambourine dancers. Meron po silang presentation at kailangan daw po ng mga malalakas uling mga tatay
na magbubuhat ng pulpit kasi hindi po sila kasya, madami po sila. At syempre, ang gawain ng yung po ating prayer warrior every last Friday of the month, nagpapatuloy po yun. Attend po tayo sa mga hindi busy, pwede po yung maka-attend ng prayer warrior. Friday po yan, 7 onwards po. Okay po, salamat po at patuloy nating suportahan ang gawain ng Panginoon. Siyempre, ang ating services every Sunday. Ready na po ba ang ating mga dancers? Okay po. Ito po si Ate Mean para ipakilala ang kanyang mga kasama. Yan, purihin po ang Panginoon. Glory to God po. Nagkaroon po kami ng training. So yung mga dancers po na makikita nyo po ngayon, sila po yung mga trainees po natin. At salamat po sa Panginoon at sila po ay ginagamit ng Lord through tambourine dance. Thank you po. Glory to God.
Praise the Lord. Lord to God sa buhay ng mga ating mga chikiting patrol. At nakaka-bless talaga naman. Nakita, ang dami nila. Purihin ng Panginoon sa mga nagde-desire din dyan na mag-dance. Pwede po kayong pwede kayong pumasok sa ating tambourine dancers. Ayan, mga trainees. Atin po muling tinatawagan yung ating mga mighty men of God na magbubuhat uli. Ayan. At salamat sa Lord sa buhay ni Sister Mean. Si Ate Mean po ang head ng tambourine dancer. Siya po yung nagtsatsagang mag-training dyan sa mga batang yan, kasamang ibang mga dancers. Ayan, purihin ng Panginoon. Tayo po yung magpaproceed minsan pa sa salita ng Lord. Ayan, i-prepare natin yung ating mga gagamitin. Salamat po. Ayan, purihin ng Panginoon at atin na pong tinatawagan ng ating poging-poging pastor na naka-black. Ayan, palakpak po para sa buhay ng ating pastor. Palakpak po para sa Lord, sa Panginoon ng Kapurihan. Amen? Si pastor na mabilis na namang lumakad. Ang lalaki ng hakbang. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. Lalo na sa maliit na bata, siya po ang nagtiyaga magturo. Hindi niyo po naitatanong, ako naman po nagturo kay Mean ng salita ng Diyos. Pero hindi yung tambourine. Praise God. Let's lift our hands to God. Awitan natin ang Panginoon. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, worship to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give worship. We give worship to your name, oh Lord, worship to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give worship. We give worship to your name, oh Lord, the glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Napakabuti mo, Panginoon. Oh,
natin, Panginoon. Glory to God. Panginoon, maraming po salamat sa umaga ito. Thank you, Lord, for anointing us with the fresh anointing of wisdom and revelation upang maintindihan po namin ang malalim na bagay na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord, for the revelation knowledge na binibigay mo po sa amin to strengthen us, to equip us, to empower us with your word, with your anointing, with your anointed words. Panginoon, sa umaga ito, nagkakaisa po kami na itinatas namin ang makapangyarihan, ang mayamang pangalan ng aming Panginoon Diyos, tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. The God who became a man 2,000 years ago. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, send your words and heal your people, Lord. Manifest, O God, in the midst of your people. Let this place be filled with your glory. In Jesus' mighty name, be all the glory. Amen. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, sa umagang ito, napakaganda, napakagwapo mo. Mukha ka pa rin artistahin. Ano ba mangyari? Maligo o hindi, artistahin pa rin. Sabihin nyo, you are anointed. You are anointed. You are blessed. You are blessed. To be a blessing. To be a blessing. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Praise God. Salamat sa Diyos na sa mabilis na pag-recover ng aking strength ng mga muscles ko, at pinifix ng Diyos yung mga nerves sa katawan ko na nasira doon sa gamot na nainom ko. At salamat na sa mabuti akong kalagayan. At mabilis na rin po ang pagkilos ko. Sinubukan ko rin tumakbo, medyo nakakatakbo na rin po ako. Sinubukan ko rin sumipa, medyo nakakasipa na rin po ako. Nakakasipa na. Pagka ako nagkukwentong gano'n, sabi ko sa misis ko, kay Sister Lily, nung dinadialysis sa ospital, nag-iisa ko doon sa hallway, tinakbo ko. Sabi ko, nakakatakbo na ako. Ibinalita ko sa kanila, kay Sister Lily, tsaka saan ako, napagalitan ako. Kasi baka doon ako'y mapasungaba. Hindi pa rin daw ako satisfied sa recovery. Sabi ko, siyempre, tetestingin mo. Susunod naman, tetestingin ko kung nakakalipad na ako. Papabili ako kay Mayan yung pakpak kanina. Tapos susubukin ko, tatayo ako sa mataas na lugar. Titingnan ko kung pwedeng glider. Nakakakita akong glider, may mga ganun eh. So praise God sa magandang tambourine dance. Hirap kayang turuan ng mga bata. Ako nga rin, hirap na hirap ako pagtuturo kay Mayan eh. Nang salita ng Diyos. So praise God. At so umaga po ito, ang ating po paksa is part 4. Part 4 po. Kasi yung part 1, ito po ang title nito, yung ating team for this year, Advancing to Another Level of Faith, Power, and Victory. No? Yung part 1, pinreach ko noong anniversary natin about Wi-Fi. Itong nakadrawing sa likod, sa tarpaulin. Wi-Fi. Doon lang ako umikot. Yung connection natin sa Diyos, connection natin sa bawat isa. No?
Pag sira ang connection natin sa Diyos, connection din natin sa bawat isa, sira din. Lahat ng ating ginagawa ay reflection ng ating relationship with God. Kaya kung pangit ang ating ginagawa, ang attitude natin, ang ating mga nagagawa sa ating kapwa, that means meron tayong problem sa relationship natin with God. Kung maganda naman at mabunga ang ating ginagawa sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, ayos yung ating horizontal relationship, that means ayos din yung ating vertical relationship with God. No? So yung connection natin sa Diyos, nagre-reflect sa connection natin sa mga kapatid. At kung walang connection, walang dadaloy na anointing ng Panginoon. No? Yung anointing ng Diyos, the power of God, the anointing of God, and the life of God is flowing in us and flowing through us. At nilarawan natin noon yung connection ng branch sa mga branches sa vine, sa puno ng ubas, no? Na nagbubunga lang yung mga branches kung sila ay connected sa pinagmumulan ng buhay. At yun yung vine tree. Pag hindi nagbubunga, pinuputol, tinatapon sa apoy. No? Kasi hindi nagbubunga. Kailangan connected doon sa pinagmumulan ng bunga. At para tayo ay magbunga ng bunga sa Espiritu, and that is Christ-likeness or Christ-like character, kailangan connected tayo kay Jesus. No? So yan yung kabuuan ng sermon natin, part 1, about Wi-Fi. No? At habang tayo connected sa Diyos, meron tayong communication, meron tayong connection sa Diyos, at dinadaluyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. The anointing of God, the power of God, the blessings of God is flowing in us, and it will flow through us. Binless tayo ng Panginoon, ng dumadaloy na buhay ng Diyos, anointing ng Diyos. Now, gagamitin tayo na maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Kaya gusto ko i-declare yung salitang, you are anointed and blessed to be a blessing. Maliwanag po ba? So that is part 1. Now yung part 2 ay pinangaral ni Pastor Can noong anniversary. At wala akong sinabi sa kanya tungkol sa, binigay ko lang sa kanya yung team natin. So doon na siya umikot sa team natin. At kanyang tinumbok yung mensahe, tamang-tama. At ang kanyang emphasis ay magkakaroon ng changes. Dahil we are advancing to another level of faith, power, and victory, magkakaroon ng changes. At doon siya nag-expound sa salitang changes. At maganda yung kanyang ipinangaral. Ngayon, meron akong inaabangan doon sa kanyang pasimula ng kanyang mensahe na sabi ko, tiyak mababanggit ni Pastor Can yung keyword, pero alam ko hindi ipapa-expound sa kanya ng Panginoon sapagkat nakatalaga na sa akin i-assign yung pag-i-expound nung salita na yun. At pag inyong binalikan yung sermon ni Pastor Can, binanggit niya doon, bago magkaroon ng changes, dapat magkaisa muna tayo. Yung salita magkaisa, unity, yun ang keyword. Yun ang keyword, salita, na bago magkaroon ng changes, bago magkaroon ng pagpapala ng Panginoon, bago tayo umakyat sa another level of faith, power, and victory, ay kailangan magkaisa muna. At yung salita magkaisa ay unity. Unity. So sabi ko, natumbok ni Pastor Can yung keyword. At ako mag-expand ng unity. Now, after noon, nagkaroon ng seminar,
Ang UPC, ginamit ating church. Nag-meeting sila. Wala ako doon. Nag-meeting sila. Napag-agrihan. At sinadjust si Pastor Jimmy na ang topic ni Pastor Khan sa seminar, leadership seminar, ay yung Psalm 133. Sabi ko, naku, yun yung susunod na isi-sermon ko dito sa atin. Pero still, wala akong binanggit kay Pastor Khan, no? Na yun ang sermon na hindi ko pa na isi-sermon dahil hindi pa ako nakakarating doon sa point na yun, no? Yung salitang unity, no? At pinreach niya, doon siya umikot sa salitang pagkakaisa ng body of Christ. Maganda yung kanya sinermon, bagay na bagay sa UPC, bagay na bagay sa mga iba-ibang churches na dapat magkaroon ng pagkakaisa at iwasan yung paghiwa-hiwalay, yung pagkawatak-watak. Sa ngayon kasi, dalawa ang organization ng, or pastoral movement. Isa UPC at isa ay SPAA. Na-divide yan naghiwalay. Anyways, wag tayong sisisihin. Pero ang point ko, it is better pa rin, kaysa ma-divide, it is better pa rin na magkaisa at huwag ma-divide. Kasi anumang division is not from God. The author of division is the devil. Binanggit ko last week. Yung pangalan devil means division, to divide. Siya ang author, siya ang nagpasimula niya. Binanggit ko nga last week, makikita natin yung nature ni Satan to divide God's people. Naihiwalay niya si Adam and Eve sa Diyos. Hindi lang si Adam and Eve naihiwalay sa Diyos. The whole generation, all mankind, past, present, and future, ay hiwalay sa Diyos. Because of the sin of Satan na naipasa niya kay Adam, the whole generation, all mankind, ay nagkaroon ng minanang kalikasan galing sa unang magulang natin. And that sinful nature from Adam, namana ni Adam kay Satan. Kaya ang tao, pamula noon, talunan, separated from God. Dinivide ng Diyos. Hindi lang yung dinivide ni Satan. Hindi lang yung dinivide ni Satan. Dinivide din niya yung anghel sa langit. Imagine, 1/3 ng mga angelic host na isama ni Satanas sa galing ng kanyang kasinungalingan. Nahimok na sumama yung 1/3 ng mga angelic host sa kanya, o ano'y pinangako niya. So makikita natin ang nature of the devil, laging gusto to divide God's people. Kung yun ang nature ni Satan, ang nature ng Diyos, kabaligtaran ng nature of the devil. The nature of God is to unite God's people. At alam ni Satan that there is power in unity. There is power in unity. At ipoprove natin yan sa umaga ito. So, nung nagturo si Pastor Khan about Psalm 133, yun mismo rin yung another scripture ng ating team na hindi ko binanggit sa kanila. Pero, wala siyang sinayaran doon sa aking isa-sermon para sa ating local church dito. Yung kanyang sinermon for the body of Christ, for UPC, ito namang isa-sermon ko from Psalm 133 na sinimula natin last week ay for our church. Pero applicable din ito to the whole body of Christ kasi ang panawagan ng Diyos, lahat ng mga churches magkaisa. Okay? Now, nung last week, so yung part 1, tapos na Wi-Fi. Part 2, sinermon ni Pastor Khan noong anniversary. Part 3, yung sinermon ko last week. Na ang title ay Unity
under ito ng ating team o ating paksa na advancing to another level of faith, power, and victory, tinalakay ko yung unity, prerequisite to higher and greater faith, power, and victory. So, hindi natapos yun. Hindi pa ako nakakarating doon sa mismong power of unity. At tinalakay natin, babasahin ko ngayon, para maipalala sa inyo yung tinalakay natin last week. 3 talata ito ng Psalm 133. Tingnan natin to, no? Ang sabi dito, si David po ang sumulat nitong Psalm 133. Behold, how good and how pleasant it is for brothers to live together in unity. Kita nyo kung gaano natutuwa ang Panginoon, namamalas niya na ang kanyang mga anak, the body of Christ, His children, ay united together. Natutuwa ang Panginoon. No? Verse 1, about unity. Verse 2, it is like the precious oil on the head, running down upon the head, upon the beard, as on Aaron's beard, the oil which ran down upon the edge of his robes. Verse 2, referring sa anointing na dadaloy sa mga sa bayan ng Diyos na may pagkakaisa, dadaluyan ng anointing ng Diyos. If there is unity, there is the anointing of God that will flow, no, from the top to the bottom, no, mula sa taas, dadaloy pababa. No, no. At sabi dito, it is like a dew of Hermon coming down upon the mountains of Zion, for the Lord commanded the blessings thereof forever. Verse 1 is about unity. Verse 2, kung may unity, merong anointing. Verse 3, yung anointing na yon, kagaya ng hamog sa bundok ng Hermon. Pinakamataas mong bundok sa Israel ay Mount Hermon. At naniniwala maraming Bible scholars na doon sa Mount Hermon, dinala ni Jesus ang kanyang inner circle, John, Peter, James. At doon sa taas ng bundok ng Hermon, nagilala sila sapagkat nag-manifest sa taas ng bundok ang glory ng Diyos na nakay Jesus. Nagliwanag, nagningning si Jesus. At kasabay ng pagniningning na yun, umapir si Elijah at si Elisha, the Old Testament prophets, at nag-meeting sila ni Jesus, nag-usap sila kung anong pinag-usapan nila about the future. At possible, ito si Elijah at Moses, ang 2 witnesses na a-appear sa panahon ng tribulation sa mundo. Nasa 2 witnesses. Ako personally naniniwala si Elijah at si Elisha yun. Ngayon, nung kasama nila si Jesus, pati sila nahawa sa glory. Nagningning na rin sila. Talaga nakakahawa ang glory ng Diyos. Pagbabad ka sa presence ng Diyos, yung glory ng Diyos, mahahawa ka. Na-experience yan ni Moses sa Mount Sinai. Noong 40 days, 40 nights, kausap niya ang Panginoon, pagbaba niya, hindi niya alam, yung glory ng Diyos, dala-dala niya. Nagliliwanag ang mukha niya. At natakot ang mga Israelites. Natakot sila dahil sa liwanag ng glory ng Diyos sa mukha ni Moses. Kasi yung time na yun, napakalamig eh. So, naka-ultaw lang kay Moses yung mukha niya. Kaya yun yung nagliliwanag. So, ganun din sa atin, kapag tayo babad sa Panginoon, sa presence ng Diyos, we will be changed from glory to glory. Sinabi yan sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. No? Ang ginawa ni Moses, tinakpan niya yung mukha niya para wag makita, wag na matakot yung mga Israelites. Sabi ni Paul, ang commentary ni Paul, dapat in-expose niya yung glory ng Diyos. Tuloy ang nangyari ngayon, every time they read the Old Testament sa mga Jews, hindi nila maintindihan, parang may talukbong sila.
sa revelation ng salita ng Diyos kapag binabasa yung Old Testament. Sabi ni Paul, the Apostle Paul, dapat in-expose yun. At sinabi 2 Corinthians chapter 3 verse 18, na tayo na nakaka-receive, nakaka-experience sa present Diyos, pag tayo babad din, we will be changed from glory to glory. No, from glory to glory. Kagaya ni Moses, na-absorb niya ang glory ng Diyos, na-absorb din natin yung glory ng Diyos until we become like the Lord Jesus Christ. In His holiness, in His righteousness, in His goodness, we will become like Jesus. At magiging mabunga tayo. Ano? Okay. So, naganap yon sa taas ng bundok ng Hermon, Transfiguration. Na ibig sabihin, when we receive the anointing of God, dadalhin tayo ng Diyos sa mataas na karanasan, mataas na kalagayan, na ma-experience natin ang kapuspusan ng kaluwalhatian ng Diyos. We will experience His presence and His power from one level to another level, from glory to glory, from grace to grace, from faith to faith. We will experience the presence and the power of God, the presence and the power of our God. Amen. Okay. Now, baba na tayo dito, ano, sa ating paksa. Discuss natin yung power, no, yung epekto ng unity sa mga anak ng Diyos. Unity sa church, sa body of Christ. Pag-aralan natin. Puro talata, puro verses ang ibibigay ko sa inyo. No? Example, biblical example, ito. Si Moses, si Hur, at si Aaron. No? Okay, basahin po natin. Exodus chapter 17, verse 11 hanggang 13. Ito yung napapalaban ng Israel. Ano? Kapag napansin ni Moses, nakatas ang kamay ni Moses, kapag binababa ni Moses sa kanyang kamay, natatalo ang Israel. Kaya ginawa niya, pilit niya itinaas ang kanyang mga kamay. Kasi pag nakataas, nananalo sila Joshua. And under the leadership of Joshua sa pakikipagbaka, nananalo sila kapag nakataas ang kamay ni Moses. Ngayon ay ngalay na yung kamay ni Moses. No? Nangalay na. Nakita ni Aaron, ng kanyang kapatid, ni Aaron at saka ni Hur, na napansin din nila, na hirap na si Moses sa pagtataas ng kamay. Kasi pag binaba niya, natatalo sila. Pag tinaas niya, nananalo sila. Alam niyo po ba ang representasyon ng pagtataas ng kamay? It represents worship sa Panginoon. It represents surrender to God. Surrendering our life to God. True worship is surrendering our life to God. No? Yun ang worship. Yung buong pagkatao natin, isinusuko natin sa Panginoon at tinatanghal natin ang ating Diyos na Siya ang makapangyari sa lahat, Siya ang Panginoon at tayo ay alipin ng Kanyang pag-ibig. At isinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon every time we worship God. Dinideclare natin ang kataasan ng Panginoon at Kanyang pagkapanginoon sa atin. Yun ang worship. Kaya, nung itinatas si Moses sa kanyang kamay, nananalo sila. Listen mga kapatid, every time we worship, every time we surrender our lives to God, nasa winning side tayo. We will win every battles of life. Lagi tayong may tagumpay. Every time we worship God. Nakikinig po ba tayo? Pero pag tayo napagod na, o nawala na ng apoy, nawala na ng desire to worship God, parang binababa natin ang kamay ni Moses, and we will be defeated in this life. Sapagat ang katagumpayan natin ay nandun sa buhay na isinuko natin sa Diyos, sa Kanyang pagkapanginoon, at yung pagsamba natin sa Kanya.
mananalo tayo sa lahat ng pakikipagbaka. Ano mang problema natin, ano mang labanan, problems in this life, sickness and diseases, poverty, ano mang labanan, ang iumang ni Satanas, we will win every battle kung nandoon ang ating mga buhay na itinatas natin sa Diyos at sinasamba natin siya. Like Moses, habang nakatas sa kanyang mga kamay, nagtatagumpay sila. Dumating sa punto talagang hapon na pagod na si Moses. Nung mapansin ni Aaron at ni Hur, tinulungan nila. Pinaupo nila si Moses sa bato para makapahinga si Moses. Ang bato na yon ay representasyon ng Panginoong Jesus, the Rock of Ages. Kapag pagod ka na sa buhay, huwag mong kalilimutan, magpahinga ka sa presence ng malaking bato. Umupo ka muna sa malaking bato. Immerse yourself. Have rest in the presence of our Lord Jesus Christ. Siya ang malaking bato ng kapahingahan. Amen. Ngayon, itinaas ni Aaron sa isang kamay at sa kabilang kamay at saka ni Hur yung kamay ni Moses. Kaya buong maghapon, nakataas yun sa tulong ni Aaron at saka ni Hur. Paano kung hindi tinulungan ni Hur at saka ni Aaron si Moses? Talo sila sa labanan. Dito pinapakita ng Diyos yung kapangyarihan, yung kagandahan ng unity, pagkakaisa. Sa Christianity, under the kingdom of God, walang one-man band. Ang banda ay laging group of people, pero walang one-man band. Nakakita na ba kayo ng one-man band? Ako'y bata pa, merong ganyan pagka yung, minsan sa piyestahan, nawala na yung ganon. Yung may dalang malaking tambol, yung malaking ano ba tawag doon, yung malaking drum, nakapasan yon. Tapos meron mga snare drum siya. Tapos meron siyang harmonica, meron siyang cymbals, at kung ano pang additional na musical instrument. Tumutugtog siyang mag-isa. One-man band na sabay-sabay, pinapalo yun, at tumutulog, hinihipa harmony, at mayroong cymbal. Sabay-sabay tinutugtog niya, may harmony. At may melody, malinis ang tugtog. Yun yung one-man band na hindi na ako nakakakita ng gano'n yun. Pasan-pasan yun, minsan gumagala lang yun sa mga piyestahan ng araw. Wala nang gano'n ngayon. Yun ang one-man band na tinatawag. Pwede pala yun. Sa Kingdom of God, walang one-man band. Lahat tayo ay kailangan unified together na magtulong-tulong. Ang sino man sa atin na humiwalay sa atin ay merong spirit of rebellion. Listen, wala po akong pinapatamaan dito. Real talk lang ito. Kung may umalis man sa atin, kung marinig man nila, ito, hindi ko sila pinapatamaan. Honestly, real talk lang ito. Sa harapan ng Diyos, malinis ang konsensya ko, wala akong pinapatamaan. Pero lahat ng umaalis sa grupo ay rebellion in the eyes of God. Rebellion in the eyes of God. At sa Judgment Day, lahat tayo haharap sa Panginoon. Kung alin yung tamang ginawa natin. Hindi na tayo husgahan ng Panginoon. Kaya lang, marami might lose their reward dahil sa pag-alis nila sa kalooban ng Panginoon. Okay? Masiguro, minsan, ang sipag-sipag mo, gawa ka ng gawa nito. Yung pala, hindi naman yun ang assignment mo sa Panginoon. Ang may reward lang, yung ginagawa mo na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. At hindi tayo tinawag ng Diyos individually to be the Jack of all trades and master of none. Yung kinuha mo na lahat. Inako mo na lahat ng ministry, tapos wala ka namang talagang magawa pa. Hindi ka specialized doon. Hindi mo natumbok yung dapat mong gawin na pinagagawa ng Panginoon. Don't be the jack of all trades and master of none. Hindi tayo individual na solo flight. Walang ganon. Walang solo flight.
Lahat tayo tulong-tulong. Maging ang mga gifts of the Spirit, kaya dinivide ng Diyos sa individual para magamit ng lahat. No? Kaya merong apostle din, may prophet, evangelist, pastor, teacher. No? Para may individually, may kanya-kanyang assignment. Yung assignment mo, hindi ko assignment. Yung assignment ko, hindi mo assignment. Pero pag nangailangan ka, tutulungan kita. Kasi specialize ako dyan. Pagka inilangan ko tulong mo, tulungan mo rin ako. Kasi specialize ka doon sa area na yon, sa akin. No? So tulungan lang as one body. At yan ang panawagan ng Diyos in these last days, na ang kanyang katawan ay ma-unified together. Now, so nagtagumpay si Moses sa tulong ni Aaron ni Hur. Sino ba yung Hur? Sabi ng maraming Bible scholars, si Hur ay possible na anak ni Caleb kay Miriam. Si Miriam, kapatid ni Moses. No? So, sila ang nagkatuluyan, naging anak si Hur, sabi ng ibang Bible scholars. Later on, mababasa natin sa Bible, minsan lang binanggit si Hur. No? I think sa Exodus, nawala na si Hur. At sabi ng ibang Bible scholars, kung ito yung same Hur na tinutukoy sa Bible nung panahon na ang Israel ay magkasala sa Diyos, 40 days and 40 nights na sa bundok si Moses, sa bundok Sinai, kausap ang Diyos. At sabi ng Diyos, Moses, bumaba ka. Ang aking bayan gumawa ng kasalanan. Yung pala, sumamba na sila sa golden calf na ginawa nila. Yung mga jewelries na pinagsama-sama, yung mga gold, at kinortihan na golden calf, and they worship that golden calf. Nagalit ang Diyos, nagalit si Moses. At sabi ng maraming Bible scholars, ito yung si Hur, nung gumawa ng golden calf, pinaglaban niya. Kinalaban niya yung mga kasama niya, at siya'y pinatay. Napatay siya. Kaya hanggang doon lang ang eksena ni Hur. Kung ito yung same Hur na tinukoy na kasama ni Aaron, nagtaas sa kamay ni Moses, kahanga-hanga itong si Hur. Hanggang katapusan ng buwan niya, pinaglaban niya na huwag tayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Ako'y naniniwala, it was the same Hur. No? Na tumulong din sa pagtataas ni Moses. So ano makikita natin doon? Power of unity. No? Kung hindi nagkaisa, si Aaron, si Hur, na tulungan si Moses, wala na, talo na sila. Akala natin yung hindi natin pagkakaisa sa mga maliliit na ministry, maliliit na assignment, akala natin maliliit lang yan, wag na tayo magkaisa, kanya-kanya. Hindi natin alam yung effect nito malaki in the future. What you do today will affect your future. Okay. Second na example ng unity ay yung walls of Jericho, pagbagsak ng walls of Jericho sa Joshua chapter 6 verse 20. Sabi ng Panginoon, kila Joshua, sa unang siyudad na kanilang papasukin, para matalo nila, ito ang instruction ng Diyos. Ito na yung Joshua generation. Ang Moses generation, matitigas ang ulo. Hindi sila nakapasok sa promised land. Wala silang victory. Nilipol sila ng Diyos sa wilderness, sa katigasan ng ulo nila. Hindi sila nakikinig sa instruction ng Diyos. Itong Joshua generation, ito yung mga batang natira na pinalaki ni Joshua at Caleb under their leadership at tinuruan nilang manampalataya sa Panginoon. Ngayon dumating ang time, nagbigay ng instruction ng Diyos to conquer Jericho, the city of Jericho. Ito ang gawin niyo. Sa 6 days, bawat araw isang ikot sa labas ng walls of Jericho. Iikutan nyo. Each day, isang circle. 6 days yan. Ba, ang hirap no? Malawak yung walls of Jericho. Sa ika-7th day, 7 ikot. Ay, mas mahirap yun.
Sa buong maghapon, iikutin ng Israel 7 times yung labas ng walls of Jericho. No? Ginawa nila yon. At ang sabi ng Panginoon, pag ginawa niya yan, habang umiikot kayo, sarahan niyo ang inyong bibig, walang magsasalita kahit isa. Kahit bulong. Alam nyo, sa 7 araw, lahat sila sumunod. Nagkaisang sumunod. Walang lumabag, lahat sila nagkaisang sumunod sa instruction ng Diyos. Kung merong isa na makulit doon, na nagsalita, wala, failed yung mission nila. Madadamay lahat. Tandaan nyo nung si Akan, no? Nung nagtago siya, nung na-invade nila yung Jericho, sabi ng Panginoon, walang kukuha ng anumang material things dyan. Walang kukuha ng souvenir. Ginawa niya Akan kumuha siya. Ibinoon niya sa ilalim ng lupa ng kanyang tent. Akala niya walang nakakaalam. Pero alam ng Diyos. Nung sila ay mapalaban, pag-akyat nilang bundok, ang dami kaagad sugatan. Gumugulong pababa, talo sila. Nung inakyat nila sa bundok yung kalaban nila. Nagtaka sila, umiiyak sila, Lord, bakit? Ba't kami natalo? Kasi merong isa na makulit. Hindi nakinig. Isa lang tao yun na hindi umayon sa instruction ng Diyos. Lahat nadamay. So, ganun din, pag nawala yung unity at merong isang tumaliwas, madadamay lahat No? Minsan merong isang kasalanan, isang tao, nakadamay lahat. So, ang nangyari, nabuko yun no? At pinatay yun ng Diyos, stoning to death, si Akan at yung kanyang pamilya. Then doon, nakarecover sila. Pamula no, nakinig sila sa instruction ng Diyos. Isa lang yung nagkasala na yun. So, balikan natin yung walls of Jericho. Sa ika-7th day, 7 times umikot, sinunod nilang Panginoon. Wala ni isa nagsalita. Kaya nung sila dumating na yung signal, pag narinig niya yung signal, sabay-sabay na pagsigaw, guguho ang walls of Jericho. At lahat, nung marinig nila yung signal, sabay-sabay silang sumigaw. Bumagsak ang walls of Jericho, na-invade nila. Yun ang first invasion nila. Panalo sila. No? So, kung merong isang makulit at hindi umayon, affected yung victory nila. So, meron pa sa Bible example, sa Acts chapter 2, verse 1 hanggang 4, na dahil sa pagkakaisa ng mga alagad, bumuhos ang Holy Spirit. Sabi ni Jesus, manatili muna kayo sa Jerusalem. Chapter 2, walang 500 120 lang. Kasama si Mary at ang mga apostles. What happened? Sa 380, nawala. Ano nangyari? Hindi na sumama. Siguro, yung iba, nainip o yung iba, kulang sa paniniwala. Ang naniwala at nakinig lang yung 120. Okay yun. So, ayaw nila sumama sa blessing. So, yung 120 ang naka-receive ng banal na Espiritu. Sila ang binless ng Panginoon. Acts chapter 2, verse 1 and 4. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord. One accord means unity. One accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind and filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with our tongues as the Spirit gave them utterance. Because of their unity, because of their
one accord, naka-receive sila ng Holy Spirit. So ang unity of the church always invites the presence of the Holy Spirit. Nakikinig po ba tayo? Unity of the church invites the manifestation of God's presence. Yan ang tinuturo dito. Because of unity, they receive the blessings, the Holy Spirit. Meron pang naganap sa Acts chapter 2. Nagkaroon ng breakthrough and revival. Kakaiba itong revival na ito. Ano? Basahin natin Acts chapter 2 verse 44 hanggang 47. And all the believers were together and had all things in common, and they would sell their property and possessions and share them with all, to the extent that anyone had need. Day by day continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Ano nangyari dito? Acts chapter 2 verse 1, they received the Holy Spirit because they were unified together in one accord. After receiving the blessing, the Holy Spirit, ano naging effect sa kanila? Sa verse 44 hanggang 47, nagkaroon po ng breakthrough. Nagkaroon ng mighty revival. Anong klase revival ito? Ang mga mananampalataya naging selfless. Hindi selfish. Ano? They learned to walk in the love of God. No? At ang ginawa nila, walang nag-udyok sa kanila o walang namilit sa kanila o walang nag-lecture sa kanila ng tithing, love give, or sacrificial giving. Wala. Sila mismo, sa kanilang sarili, nung na-receive nila ang Espiritu ng Diyos, natuwa sila at nagkaroon sila ng breakthrough and they learned to walk in love. Anong ginawa ng walking in love nito na ginawa nila? Hindi na nila sinarili ang kanilang ari-arian. Ang ginawa ng mga may ari-arian, siguro may mga properties doon, nagkaisa sila na ibenta na lang. Para yung mapagbebentahan, ipamahagi sa mga kapatid, i-distribute equally sa lahat. Nawala yung selfishness, nawala yung akin to. Akong bida, ako lang to. Lahat ay nagkaroon ng pasanin sa lahat, sa isa't isa. Gusto nila ay kung anong kanila, yun ang para sa lahat. Abay, kakaiba yun. Hindi mo na kailangan turuan ng magbigay, love give, or sacrificial give, love offering, or tithes. Wala na. Hindi na kailangan. Because they have the Spirit of God and they were all filled with the Spirit of God. Sila mismo, dinemonstrate nila. Nakita yung breakthrough at revival sa kalagitnaan nila. And sabi dito, every day, araw-araw, sa kanilang church, sa kanilang pagtitipon, may idinadagdag ang Diyos ng mga taong maliligtas. At sabi dito, naka-receive sila ng favor with all people. No? May favor sila sa lahat ng mga tao. Hindi ako naniniwala na tayo mga Kristiyano, kamumuhian tayo ng sanlibutan Kapag nasa atin banal na Espiritu, we will have favor with all men, with all people. Na hindi ka pa nagsasalita, lalapit sila sa iyo. Sasabihin nila, "Uy, Brad, ano ba meron ka? Parang kakaiba ka." Ano bang meron? Meron akong Jesus. Ano yun? Gusto ko rin yan kung gusto mo, umatan ka sa church namin. Okay, saan yun? Doon sa Lopesaini Street. Sige, pupunta ako doon. Yung lumang building, parang haunted house. Yun yung church namin.
Oo, sige, kahit parang haunted daw. Yung pastor namin doon, may bigoted balbas. Minsan, pag nakasaklob, parang si Mike Hanapol, pero pastor yon. Doon ka pumunta. O sige, sige. Lahat ma-attract, lahat lalapit. Kasi masesense nila ang presence of God sa inyo. One time, excited ako sa Panginoon. Na-experience ko yung presence of the Holy Spirit in me and upon me. Minsan bumili ako dito sa drugstore. Dito sa kapitbahay natin. Sabi nung isang nagtitinda, tingin-tingin siya, tapos sabi, Sir, taga saan ho ba kayo? Sabi, taga Bagong Bayan. Sabi, ano ho bang meron kayo? Pastor ako, nagpapastor ako. Diyan lang sa tabi ng malapit lang din. Saan ho ang church nyo? Diyan lang ho ba? Ewan ko kung naka-attend nyo, nakalimutan ko nun. Sumunod na bili ko, gano'n na naman. Sir, saan ho ba ang church? Anong oras? Anong meron? Sila nagtatanong. Masesense sila ang presence of God sa inyo. Kasi you are filled with the Holy Spirit. And you will receive favor with all men. Kahit pagpasok sa tindahan, hindi naman kayo natawad, bigyan ng discount itong mga ito. Papasok ka sa tindahan na walang bumibili. Na-experience nyo ba yun? Kami ni Sister Lily, na-experience namin yun. Doon sa tindahan na walang bumibili, pag pinasok namin, pumasok kayo, mamaya mapapasin nyo, ang dami ng tumitingin. Pagtingin nyo, puno na ng tao. Bakit? Kasi you have the presence of God. And the favor of God is upon your life. People will be attracted to you. Because of God's favor, may favor din kayo sa mga tao. Nakikinig po ba tayo? Masasense talaga nila eh. One time, si Miss Wigglesworth sumakay ng train. No? Sa England ito nangyari. Pag upo niya doon sa mga tao, lahat tahimik yung katabi niya. Then pumunta siya, yung train nila, yung train ng araw, merong CR at merong lababo. Nag-CR muna siya, pumasok siya sa CR. Nung umalis siya, sabi ng mga nakaupo, sino yun? Sino yun? O nga, sino yun? Ano yun? Kasi nung umupo sa atin, biglang nakita ko sarili ko nasa hell. Natakot ako rin. Nakakita ko ng apoy. Ako rin, nakundik ako sa kasalanan ko. Ako rin, pare-pareho sila na-experience. Bakit? Yung mighty man of God, umupo lang sa tabi nila. Na-sense, na-experience sila ang presence of God. Madala-dala ni Smith Wigglesworth. Nakikinig po ba tayo? One time, nag-conduct ng crusade si Smith Wigglesworth. Tumuloy siya, pinatuloy siya ng isang kapatirang babae na gustong-gustong niya na makilala yung kanyang asawa na hindi manampalataya. Ang problem, pag dumating si Smith Wigglesworth ng gabi o ng umaga, wala yung asawa niya, nasa trabaho. Pag dumating naman ng gabi, ano nga ba yun? Basta hindi sila magpangita. Umaga-gabi sali siya. Hanggang sa natapos yung crusade, sabi ng babae, Brother Smith, sayang, tapos na yung pamamalagi niyo dito. Gustong-gusto ko makausap niyo ang asawa ko at gusto ko ma-born again yung asawa ko eh. Ganun ba? Sister, yung kama, yung bedsheet na hinigaan ko, wag mong lalabhan. Doon mo siya patulugin ngayong gabi. Doon kayo matulog ngayong gabi. Sino nandong babae? Yung bedsheet na hinigaan ni Smith Wigglesworth, hindi niya nilaban. Hindi niya sinabi sa asawa niya na dito nahiga si Smith Wigglesworth. Dito sa bedsheet na ito. Aba, nung madaling araw, nagising yung babae, yung asawa, merong humahagulgol ng iyak. Iyak na iyak. Pagtingin niya, wala yung asawa niya.
Pagtingin niya, lupasay yung asawa niya at convicted ng kasalanan. Hagulgol ng iyak. And he accepted the Lord Jesus Christ. Bedsheet pa lang yun ng hinigaan ng man of God who was filled with the presence of God. Amen. Amen. Pwede kaya natin gayahin yun. Yun lang filled with the Holy Spirit. So, ganun, nagkaroon revival noong unang panahon maging sa church sa Book of Acts. Ngayon, possible ba? How will unity be possible? Posible ba na magkaroon ng unity sa church? Wala nang kanya-kanya, wala nang away-away. At ang buong body of Christ, posible ba na magkaisa? Yes, posible. Unity is possible through humility. So dito tayo pupunta sa tinatawag na humility. Paano magiging posible na ang local church, even the body of Christ, iba-iba mga local churches join together as one? Paano magiging posible? Magkakaisa. Posible ba? Yes, posible. Kung ang lahat ng mananampalataya ay mag-humble sa harapan ng Diyos. Because humility brings unity. Nakikinig po ba tayo? Alam niyo, isang napakagandang ilustrasyon ng unity. Our one God. Sino ang ating iisang Diyos? We have one God with three divine persons. Our one God, the one Godhead, has three persons in one God. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. Silang tatlo ang bumubuo sa iisang Diyos na pinananampalatayan natin. Kaya ang tawag sa atin, mga Trinitarian. We believe that there's only one God. And in that one God, there are three divine, distinct personalities. Tatlong magkakaiba na personalidad. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. Ang tatlo sa pagiging Diyos, equal, walang mataas. Sa simula't simula pa, wala pang pasimula, magkakasama na yung tatlo as one God. Hanggang sa likhain nila mundo, likhain nila ang tao, at nag-usap-usap sila. Let us make man in our image after our likeness. And God created man in His image after His likeness. He created them male and female. Mapansin niyo sa Genesis 1:26 and 1:27, let us make man in our image. Ang tatlo nag-uusap to create man. No? They are all equal in their deity sa pagiging Diyos. But according to the plan of salvation, nung gumawa ng plano ng Diyos na iligtas ang buong sanlibutan, sapagkat ang desire ng Diyos, lahat ng tao maligtas, pero siya maligtas, yung lalapit sa Kanya at sasampalataya kay Jesus. Nung gumawa ng plano ang Diyos, nagkaroon sila ng kanya-kanyang office, ministry. Ang papel ng God the Father, siya yung chief executive, kumbaga sa kumpanya. Siya yung sender. Siya yung overall. At ang ginawa ng second person of the Godhead, ni Jesus, bumaba siya sa Ama. At nag-submit siya sa God the Father. Ang ginawa rin ng Holy Spirit, bumaba rin at nag-submit din sa God the Father. To back up, para suportahan si Jesus sa natatanging misyon sa lupa. Kaya naging papel ng Ama, sender. Ang naging papel ni Jesus at ng Holy Spirit, both of them, nag-humble, bumaba sa lupa, nag-submit sa ayon sa plano na pinlano nila, at nag-submit sila
sa Ama. Kaya nung si Jesus, sinabi nga sa mga Jew, the Father is greater than me. Totoo yun. Pasok naman ng mga Jehovah's Witnesses, kita nyo na. Maliit na Diyos lang si Jesus. Sabi ni Jesus, the Father is greater than Him. Hindi nila nakakita yung revelation. Sinabi ni Jesus yon sa kanyang pagiging tao. Nung nag-humble siya, nag-submit siya sa Diyos to save mankind. No? Sa posisyon nila, talaga pinakamataas ang Ama. Pero sa pagiging Diyos, pag sila'y bumalik doon sa original na posisyon, all of them are equal as one God. Nakikinig po ba tayo? Bilang iisang Diyos. Hindi sila tatlong Diyos, tatlong personalities, pero iisang Diyos. Hindi sila pwedeng tatlong Diyos because Jesus came from the Father. The Holy Spirit came from the Father. Silang dalawa galing sa loob ng Ama. At inihayag lang ng Ama ang kanyang sarili as three distinct personalities. But these three, ito yung iisang Diyos na ating pinaniniwalaan. Nakikinig po ba tayo? Kaya, ang demonstration ng humility, nasa Philippians chapter 2, verse 5, hanggang pababa, sabi doon, Jesus humbled Himself and became obedient to the Father hanggang sa kanyang kamatayan. Na hindi inari ni Jesus na siya'y kapantay ng Ama. Nung siya'y nagpakababa, hindi niya inangkin na kapantay ako ng Ama. Hoy, maniwala kayo mga Diyo. Kahit tao ako, kamantay ako ng Ama. Hindi niya inaring gano'n. Kundi bagkos, sinabi niya, the Father is greater. Hindi niya inaring kapantay ang Ama nung siya ay nagpakababa. Kasi kailangan magpakababa siya. Yun ang demonstration ng humility. Because there is power in humility. Tandaan nyo, the devil conquered this planet through his pride. And pride is the mother of all sins. Pride is the greatest sin in the world. Kinontra ng Diyos yung pride ni Satan. Kung si Lucifer, kinonquer niya ang planet Earth, nakuha niya ang planet Earth, including Adam and Eve. Ang Diyos bumaba sa lupa. Binawi niya ang planet Earth, binawi niya ang tao, pabalik sa kanya. Sa pamagitan ng ano? Ano ang kabaligtaran ng pride? Ano ang kabaligtaran ng pride? Humility. So, kung pride ang ginamit ni Satan, anong ginamit ni Jesus? Humility. Jesus humbled Himself and became a man. Nabawi niya ang tao. Lahat ng lalapit kay Jesus, walang itataboy si Jesus. Lahat ng gustong bumalik sa Diyos through the Lord Jesus Christ, makakabalik niya. Even this planet belongs to us uli. Ibinalik ng Diyos sa kamay ng mga anak ng Diyos ang planetang ito. Kaya atin ito. Nakikinig po ba tayo? Lahat binalik ng Panginoon. At nangyari yon through His humility. Kaya there is power in humility. The greatest sin and the mother of all sin is pride. And the greatest virtue in the kingdom of God is humility. One time, tinanong ng mga alagad si Jesus, Lord, sino po yung the greatest in the kingdom of God, in the kingdom of heaven? Sino yung pinakadakila? Sino yung tao na lubos na pararangalan? Who will receive your reward? Sino yung the greatest in the kingdom of God? Alam nyo, hindi sinabi ni Jesus na the greatest. Siyempre yung maraming nagawa, the greatest. Siyempre yung mga pastor, yung mga apostle, the greatest. Di siyempre yung malaking mag-tithes. Yung ba sinabi ni Jesus? Hindi. Ang sinabi ni Jesus, kakaiba. The greatest in the kingdom of God are those people who learn to humble themselves before God.
Yung taong humble sa harapan ng Diyos, humble sa harapan ng mga tao, ang pagdating sa kingdom of God, the greatest in the kingdom of God. Hindi yung maraming nagawa, hindi yung magaling mag-preach, hindi yung maraming alam sa Bible, hindi yung malaking mag-tithes, kundi the greatest in the kingdom of God are those people who learn to humble themselves. Nakikinig po ba tayo? Tandaan nyo ang sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, God resists the proud. Kasi ang unang nagkaroon ng pride si Satan. God resists the proud. Ayaw ng Diyos sa taong proud sa sarili, full of pride. But He gives grace to the humble. Ang kasunod doon sa verse 6, 1 Peter chapter 5 verse 6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, and He will exalt you. He will promote you in God's perfect time. Magpakababa kayo sa ilalim ng kamay ng Diyos under the mighty hand, meaning submit ourselves to the authority of God's hand. And He will promote us. Itatas niya tayo into another level, into a higher level, into a greater level of faith, power, and victory. Kailan? When we learn to humble ourselves under the mighty hand of God. When there is humility, there will be unity. At kung merong unity, the anointing of God will flow. Kapag nandyan ang anointing ng Diyos, nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. At kung nandyan ang kapangyarihan ng Diyos, God will declare His blessings to overflow upon our lives. That is Psalms 133, verse 1, 2, and 3. Nakikinig po ba tayo? Ngayon, magtatapos na po ako. So, posible ba na magkaroon ng unity sa church, even to the whole body of Christ? Sure. Kung ang lahat ng mananampalataya matuturuan to humble themselves. No. Alam nyo, isang palatandaan din na maturity, spiritual maturity, pag nakita nyo sa isang mananampalataya, na-humble siya. Now, talking about the strength and power of unity. Ito illustration, practical illustration. Sabi sa Ecclesiastes, chapter 4, verse 9-12, two people are better off than one, for they can help each other succeed. Mas mabuti raw ang dalawang tao kaysa isang tao. No? Pwedeng magtulungan para umasenso yung bawat isa. Pag failure yung kaibigan mo, pwede mong iangat. I-rescue, tulungan siya. Dalawa kayo, paano kung iisa ka, di solo flight ka, wala nang tutulong sa'yo. Kaya two is better than one, sabi. Verse 10, if one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Kapag yung isa bumagsak sa pananampalataya, yung isa nanlupaypay, may kasama kang isa pa na pwedeng magbangon sa'yo. Kaya two is better than one. Yung pagkakaisa ng dalawa, malaking bagay yun. Verse 11, likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? Ang dalawang tao, sa lugar na may winter, pag giniginaw yung isa, no? Pwedeng, pag kayong dalawa na magkaibigan, ay magkatabi. Yung init ng isa ay magiging contribution sa ita. No? At pwede kayong lukob sa kumot. Ano? At magpapainita sa isa't isa. Ganon din sa pananampalataya, two is better than one. Ang isang mananampalataya, kung nag-iisa, pag nanghina siya, walang magpapainit sa kanya. Pero kung meron kang kapartner, meron kang kaibigan, dalawa kayo, nanghina ka, pwede ka matulungan at painitan ka. No, kapatid, huwag kang magalilangan. Ito sabi ng Panginoon, muli kang iinit sa Panginoon. No. A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken.
Sabi dito, pag may umatake sa'yo, kung 2 o 3 kayo, makalalamang ka. Kaysa iisa ka, pag inatak ka, bumagsak ka, wala nang katulong. Wala ka nang kakampi. Kaya sabi dito, ang isang lubid, pag pinagsama mo yung 3, mas makapal, mas mahirap patidin. Ano? At sa isang ilustrasyon, no, kumuha kayo ng isang lapis. Bakliin nyo, kaya nyo bakliin. Pero kung pagsamahin nyo ang 3 lapis, hindi nyo mababakli. Kasi merong strength in unity. No? There is strength in unity. Kagaya rin yan ng alam niyo ba yung makapal na libro? Bawat page punitin nyo. Kaya nyo punitin. Pero buong libro, hindi nyo mapupunit. Kahit pag-ano kanipis ang mga pages, hindi nyo mapupunit. Bakit? There is strength in unity. Pag pinagsama-sama, merong lakas and power. Sa walis tingting, pag pinamigay yung bawat tingting, o tigi-tigi sa tayong tingting, o pagbilang ko na 3, lahat sabay-sabay magwalis. 1, 2, 3. May mawawalis kaya? Tigi-tigisan tingting, wala. Ba't madumi pa rin? Naglinis na tayong lahat. Kasi tigigisa, hiwa-hiwalay. Let's join together. Lahat ng tingting pagsama-samahin. Bigkisan. At kahit isang tao magwalis, yung binigkis na maraming tingting, may mawawalis. May maa-accomplish. Bakit? Kasi sama-sama, bound together. May unity. Nakita niyo ilustrasyon? Sa isang nagbabago ang uling, bakit nakakaluto ng sinaing yung kalipunan ng mga uling? Kasi magsama-sama sila. Subukan mong ihiwalay ang isang uling. Alin ang mamamatay ang ningas? Yung maraming uling o yung iisang uling? Yung iisang uling. Kaya pag may humiwalay sa kalipunan, mamamatay ang ningas. Pero yung sama-sama, join together, mananatiling maapoy. May natutunan po ba tayo sa umaga ito? So ito po yung topic nating unity. And in unity, everything becomes possible. Dito ako magtatapos. Nung naisipan ni Nimrod, siya yung nag-ahari noong unang panahon, a mighty hunter, mighty king, mighty warrior. Sabi niya, gagawa tayo ng tore ng Babel. No? Ang sabi sa Genesis 11:6, yun yung plano nila. And the Lord said, behold, Genesis 11:6, behold, they are one people, and they all have the same language. And this is what they have started to do. And now, take note, nothing which they plan to do will be impossible for them. Anong sabi dito? Noong nagplano sila Nimrod na gumawa ng Tower of Babel, ano yung purpose ng Tower of Babel? To exalt themselves against God. To worship the devil. At ang sabi dito, dahil sa kanilang pagkakaisa at may isang language din sila, lahat ng isipin nilang gawin because of their unity, nagiging posible. Walang imposible sa lahat ng paplanuhin nila because they were unified together. Nakuha niyo yung point? Dahil meron silang unity, in a negative sense, lahat ng isipin nilang gawin pwede mangyari. Because there is power in unity, kahit ang unity ay buuin ng mga masamang tao, pwede magtagumpay sila. Ang unity gamitin ng mabubuting tao, magtatagumpay.
It's either negative or positive. Both will receive victory. Kaya ang ginawa ng Diyos, para i-divide sila, iniiba-iba ang language nila. Nagkaroon ng iba-ibang lengguwahe. Nasira ang unity nila Nimrod at hindi na natuloy yung pagtatapos i-build ang Tower of Babel. Nagkawatak-watak sila. Nakikinig po ba tayo? Pero anong sinabi dito sa verse Genesis 11:6? Nothing which they plan to do will be impossible for them. Kapag ang isang group of people unified together, everything that we will do becomes possible. May natutunan po ba tayo? Tayong lahat tumayo sa Panginoon. Lord, marami po salamat. Unifying ourselves together, let us receive the fullness of your presence, Lord. Let us receive the fullness of your glory. Use us, Lord, as your people unified together, releasing the anointing of God, releasing the power of God, and therefore, you will command the blessings to come. Let's lift our hands to God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Let's praise the Lord. Gloria a kota dalabasano. Jesus, oh glorious, create in us a temple, gold as living stone, where you're enthroned. As you rose from death and power, rise within our worship, rise on our praises, let the heavens
Maraming po salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa lahat ng nag-umapaw na biyaya mo. Pagpalain mo po ang mga narinig naming salita mo. At ipasa rin namin ito sa iba. Let us share these words to others, Lord. Thank you, Father God. We receive your blessings. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' mighty name, be blessed. Amen, amen. God bless you all. Amen. Hallelujah. Pagpalain kayo ng Panginoon. Romans 16:19. Romans 16:19.